What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yan, automatic. May customer tayong Mitsubishi Montero. Ayan, automatic transmission mga sir. Ang concern ng customer na bigla lang namamatay. Tapos kailangan, tapos naka-check engine daw siya. Tapos na-under naman 146 na ang tinakbo. Kanina yung Innova ginawa namin 464 na ang tinakbo. O kalahating milyon na yung ano, konti na lang. Ito 100 pa. Naka-check engine. So iniskan natin ang fault code 24. Meron sa makina 7. Sa automatic transmission 3. Tapos sa kiosk yung imo 7. Tapos sa e-tax 7 rin. Tingnan natin kung ano to. Dito tayo muna kasi naka-check engine daw, namamatay. Tingnan natin kung ano mga fault code to. Immobilizer can time out not equipped. ECU can time out 2. Column switch line time out, bus off, camshaft position sensor stored. Camshaft position sensor, ACS, time out, EGR. So marami siyang fault code mga sir. Back tayo. 27. 24. Tingnan natin yung transmission. May tama ang transmission eh. May fault code. Ang lumabas, bus off, CANSI, bus circuit low, ECS can time out not equipped. Dito tayo sa baba. Ito. Kiosk key on. Mga ano siguro to. Repair to manual. Mga ano lang. Display time out, AC can time out. Baka nagpalinis to ng aircon. ECU can time out. Engine can time out. So ano yan? Can time out. Pagka Montero kasi may ano yan, lalo pag may alarm, nilalagyan na nila ng ibang wire dyan sa ilalim. So may mga fault yan, pero 3 lang ang lumalabas yan kadalasan. Ito U, puro U. Puro U. Ano ba yung U? Mga communication yan pag U. Can communication, basta communication U. Ayan, mga can yan U. Picture natin para may ano tayo, may pagbabasihan. So i-clear ko to. Lahat ng bumalik na fault code, yun ang pinakamalalim. Pero pipicturean muna natin yan lahat. Yun. Ito ang gagawin natin. I-clear natin to. Tapos yung matitirang fault code, yun yung pinakamalalim na fault talaga nito. Baka kasi ito nagbunot-bunot lang. Tapos nagbunot ng wire, nag-check, tapos hindi nag-scan. Clear natin. Tapos saka natin paandarin. Yung matitira, yun yung pinakamalalim. Ayun, may natira 1. 2, 3. Ayun, may natira sa IMO, keyless. Tapos sa makina may natira din 1. Ano kaya to? EGR o ano? Normal to mga ganito. Lagi ito pagka Montero. Okay, pero dapat wala siyang check engine pag pinaandar. Hindi magti-check engine dyan. Okay? Start natin. I-start natin ang sasakyan ni sir. Naka-park. And park. Start. Boom. Normal. Walang check engine. Live data tayo. Live data. Tingnan natin yung data. Read data stream. Kung saan yung mga matitino at hindi matino. Voltage 14. Very good. 650. Engine. Target idle vehicle speed 33 degrees. Yung ano, tingnan natin yung sa diesel. Diesel supply. Mamamatay lang naman to pag nagka-cut yung diesel Namamatay yung pag... Madalas mamatay ito pag naka-aircon. Okay. Kasi namatayan, aircon. Hindi na kami nag-aircon. Pinuntahan lang kami dito sa may BF. Hanggang makabalik kami, hindi na namatayan. Pinunta yung aircon. Baka hirap siya pag naka-aircon. Kasi matagal na din palinis yung aircon. Yun lang. Baka hirap nga siya. Nakakako sa aircon.
siya. Kaya Fuel pressure. Para bago ko pa na fuel. Odometer, ang odometer ni sir 143. Odometer by ECU 145,376. Sa ECU to. Dito naman 146. Andito 145. Baba natin. Solenoid BGT. Baba. Nahanap tayo ng pressure. High pressure pump 23,000. Pumapalo pala ito. Fuel pressure. Ang fuel pressure nya tumatas din. Ang nararamdaman ko sa kanya, okay, so may inaang RPM. Ayun. So malamig pa siguro. Yung heating temperature niya bumagsak, hindi pa tumaas oh. Hindi pa tumaas. Ayun, dahan-dahan na tumaas. Ayun, pumitik na. Isa. Yan, dahan-dahan na tumaas oh. Tingnan natin dito temperature. Pasok natin ang cambio. Magkakambio tayo ng reverse. Normal naman. Neutral. Drive. 1, 2, 1. Drive. Neutral. Reverse. Park. Okay. Namamatay daw. Buksan natin ang ilaw. Pag naka-aircon, ilaw, headlight. High. Off natin. Sa charging volts ni sir, nag 12 volts, bumaba. Ayun Off. Bumaba nung ginamitan ng ilaw. Nag 12.9. So tingnan natin yung actual na. Kung saan, baka battery lang to humina. Kaya hindi makapag-supply. Naku, putol na. Tingnan muna natin yung battery niya actual natin. Hindi umilaw. Buksan muna natin yung hood. Sa battery niya 13. 13.9. Pag binuksan natin yung ilaw, bagsak siya ng yun, dahan-dahan bumagsak rev. High natin, ayun, nag 12 na lang, bumagsak ng todo. Nag 12 yung battery voltage, 13 naman pag nirevolusyon. Pagka okay, nag-standby na siya. Okay, good naman pala. Hazard tayo. Check natin to sa labas. Ayun mga sir, nakailaw tayo. Tapos naka-aircon, kasi sabi ni sir, pag naka-aircon daw, doon lagi namamatay. So ang reading sa system, yan 12.60, nagpapalit-palit. Anong reading dyan, Trek? 13.1? Naka-aircon, 13.1. Dito, 12 sa system. So magkaiba talaga sila mga sir. Dos natin to. 1 lang kayo lagi nito sir pag naka-aircon? 1 lang o 2? Pag nag-aircon kayo, 1? 2 lagi. Lagay natin sa 2. Dagdag lakas ng hangin. 12.5 bumaba na siya. Nag 12.4, 12.5. Yan, 650 pa rin yung RPM. Target idle 650.
Revolution nga natin konti. Charging naman pala. Yan. Anong voltahe dyan? Pag nire-rev mo 14.4. Okay, good. 14.4, okay, good tayo dyan. Off tayo dito. So, sakto lang siya charging. Okay. Buo naman. Diretso na natin, 4. Ano yun? Lumalagotok ka. Oh? May pumuputok. Oh? May pumuputok kada baba ng tek. Oh? Tek. Tumaas na siya. Tek. Nasa 1.8 na. Tapos yung idle niya, sakto lang naman. Standby natin. Yung idle niya 650 pa rin. Standby lang 650. Yun. Pumuputok. Tik tik. Tingnan natin. Baka aircon lang yun. Parang hilaw yung lamig. Parang aircon. Tingnan natin. 13.9 charging yan. Okay na ba? Kuha naman yan. Tapos punta ka dun sa taas. Kuha mo. Tingnan natin. May pumuputok dito. Tok. Baka aircon. Sige, apat. Aircon. Ayun o. Break. Mga 2,000 lang. Ayun o. Apak. Pag inapakan. Pag inapakan na mamatay. 1,000 apak. Sige, apak diretso. $2,000 lang, 2,000. Namamatay siya pag inapakan. Aircon. Pag inapakan pa siya namamatay. Pagka yun pala yung tumutunog, yung pumuputok. Tok. Yan, pinatay natin. Tapos inon, basa ulit tayo sa scan. Yes, sir. Ito po ba yung sa may ano? Quick test. May nagano po ng mga sakyan, yung automatic po ba ito? Oo. 3 volt code. Isa. Sir, kasi sir, tapos yun, hindi naman start, sir. Yun. May ano, may fault code. 3 pa rin sa makina. Check natin. Taga saan kayo, sir? Sir. Hello, sir. Yes, sir. Actually, Sabi na may tama pa. malayo po ako, nanonood ng papalo lang po ako sa YouTube. Okay, mga sir, pagkatapos natin pinatay, scan ulit. So, ang scan niya ngayon, ito na. Sa makina, yan. Nawala ang AGR. Tate na. Back. Yan, naging dalawa. Ano tong fault code na to? Isa lang. ASC can time out. Okay, next. Yung sa transmission, kada balik nagkaroon. Yan, can time out din to. ASC can time out. So, pares lang sila. Back natin. Okay, back. Yes. So, dito ako nagre-reading. Ito sa model niya mismo. So, ni-reading ko pag dito. Yan. Mismong onboard. Tingnan natin. No fault code. Yan o. No fault code. Read data. No fault code. Okay. Start tayo. Read data stream. Start natin. Ulit. Malakas. Engine RPM 648, 650. Fuel pressure 31,000. Okay naman.
Distance cleared. Distance traveled since DTC cleared. Wala pa. Okay. Buksan natin aircon ulit. On. 2. Tumaas ang idle. Tumaas ang idle nung binuksan ng aircon. Yun, nagkaroon ng abnormality. Kanina hindi naman tumaas eh. Nung naka-aircon kami kanina, bumabagsak pa nga siya ng 650 pag inapakan. So nag-engage yung umabot nga sa 900. 800, 900. Baka sa umpisa lang. Tsaka malamig, lumamig yung aircon. Yun lumamig siya. Kanina, kinwatro namin yan. I-4 mo natin. Ayun, 4. Tapos tumaas na yung idle, sir. Yan Ngayon, subukan natin i-revolution. Yan Ang idle niya dito, nasa 900 na. Kanina, 650. Ngayon, baba natin to. Pag i-revolution natin, tingnan natin kung babalik sa 650. Dapat kasi may idle up talaga pagka nag-aircon. Rev. Ayun Yun. Ayun, tumaas. Pati charging yan, tataas yan doon. Tingnan nga natin. Tumaas Lumamig. Tsaka tumaas talagang idle. Tingnan ko yung isang kasi may kuha naman tayong video yung isa eh. Yung mga sir, ito na Pinutol ko lang kasi ni-review namin yung unang video na naka-aircon kami kanina, naka-4. Ayan, naka-4, naka-aircon kanina, makita nyo sa video. Yang standby, Montero to. Naka-idle up na siya Naka 900 yan, 950. Tingnan natin dito. 900 900. Kanina 650 lang, kahit anong apa ko 650. Naka-aircon na rin, 4, walang pinagkaiba. Pero ito kasi nag-delete na rin ako ng fault code kanina. Tapos ngayon nag-delete din ako. Ngayon revolution natin Yun Ang pitik niya doon na sa ibabaw. Wala dito sa baba, yan doon mismo bumibitaw sa taas. Kanina pagka binitawan ko, kada baba dito pipitik, kada baba galing dito RPM, pagbaba dito pumipitik yan nag-idle up na. Tingnan natin yung mga hose, baka may problema kasi sabi ni sir, pag naka-aircon daw siya, talagang namamatayan sila. Paulit-ulit na lang nilang pinapagawa, pinapatingnan, ganun pa rin. Namamatay ngayon. Pagka daw namatayan sila, hindi nila umaandar ka agad, tapos hindi na lang nila to pinapagana yung aircon. Yun. Walang aircon. Bagsak, normal idle. Kanina ganyan nangyayari kahit naka-aircon. Pa-airconin natin mga sir. Ayun, kanina yan ang nangyayari. Pag kahit naka-aircon, ngayon walang aircon yan. Normal idle niya 650. Yan 650. So buksan natin aircon. 4 diretso. Ayun, may idle up. Naramdaman ko kaagad na lumakas. Red. Ayun, doon sa taas pumapatay. Tok, doon pumuputok. Ayun, ayos to sir. Pag ito gagamitin. Ngayon mag-reading muna ako ng fault code. Magpatay muna tayo ng aircon. Basahin natin yung fault code, kung may fault code tayo. Ayan. Kasi kanina wala na. So naapektuhan kasi yung parang nagkakaroon na rin tuloy ng dama yung EGR, baka hindi makakabukas. Yan read fault. May fault code na naman isa. Basahin natin. EGR system. Sira talaga siya Yan. Meron talagang flower. So performance siya. So pagka performance, kulang pa sa linis yun. Yung pagkalinis hindi pa may dumi-dumi pa.
Para mga ano to mga throttle body pagka may dumi pa tapos electronics na sumasabit, magkakaroon ng performance error. Sa throttle body naman, performance range ang nakalagay. Okay, so linis to. Ulit. Alright. Okay, scan, clear natin. So may fault code yan. Paanda rin natin. May fault code EGR. Start natin. May check engine. Ngayon buksan natin yung aircon. May palo. Good ang palo. Yun. Hindi na bumagsak. Yun napansin ko kanina. So una, recommendation, linis ang aircon. 2 years hindi daw nalinisan. So hindi ko lang alam ilan na milyahe nun. Tapos pangalawa, EGR performance, linis ulit. EGR tapos adapt. Okay, sana buo pa yung EGR. Okay. So yun lang. Mga sir, check up natin yung EGR ni sir. 10 Maganda maglinis nito kaso i-flashlight ano trick. Kaso naglolo power minsan yan, EGR. Yan. May putol. May putol, may pinaghinangan. Saan ka nagpahinang nito? Ayun putik na yan kaya pala EGR. Meron daw nagdudulus kaya nag-ano lagi. Tapos may parang hininang niya dyan, nagdulus daw. Aguroy. Ito yun. Ayun Chinik up natin kasi gusto ko tingnan kasi gusto linisan. Ang kaso baka kasi mag-low power, tinignan ko lang yung sakit. May putol pala. Tinakpan, hindi ko mapit. Ayusin natin ito. Ayusin natin. Nako po. Kaya pala lumalabas ang EGR lagi. Kasi may mga harness daw yan na naka-ano. Bono tayo. Ayan Ayan. Putol mga sir. Ayusin natin. Yung nagtataka daw may-ari. Kasi kahit anong gawin daw linis. Pinalit. Oo, pabalik-balik. Tapos namamatayan siya. Pero yung pagkapatay parang tingin ko sa aircon yun. Hindi nag-idle up. Kuhanin mong scanner. Yan, check natin. Pagkatapos nun. Tapos natin check, fuse tsaka relay. On. Off. On. Yan, start. Check engine. Iscan natin mga sir. Tanggalin natin yung fault code na yan. Aircon. At least yung aircon natin, tumaas na. Rev. Yan isa pa. Yun, may power na. Hindi na si low power. Ramdam ko kanina kasi low power talaga Yan nagbabago siya. Okay, para siyang delay siya pag inapakan, parang delay. Okay, yan, iskanin natin. Tingnan natin kung ano fault code, kung EGR pa rin Diagnose onboard. May fault code siya kanina dito, EGR performance. Naka-flower. Pagka naka-flower malalim yan, Okay, back read natin. Back read. Yan, tingnan natin yung EGR. Ayun, EGR system performance yan, naka-flower. Clear natin Tapos pagka clear, start ulit natin. Tingnan natin kung anong pagbabago. So live data natin yung EGR. Tingnan natin kung meron. Ayan Yan. Yun. EGR. Hanapin natin yung reading ng EGR. Temperature. Ayun, EGR position, EGR valve, dalawa. EGR valve position, EGR valve target position, tapos ito natin dito. EGR valve.
Yan. EGR. Wala stick na sira yun ah. EGR ang lumalabas. Performance, ayun, dalawa lang siya. Back tayo sa EGR. Tingnan natin EGR yan, pabalik-balik yan. So naka-on, wala siyang hindi siya voltahe, no? Kasi percent ang nakalagay. So start natin. Pag in-start, dapat mawala yung check engine. EGR yan. Nawala ang check engine. Yan. Standby idle. Yan ang reading niya mga sir. Yan na, may reading siya. Yun. Kanina wala. Off natin ha. Yan o. Para makuha na natin ang base. Off. Yan, nawawala. On. Sa on position, wala siyang reading. Pag in-start mo siya, hindi ka agad mag-reading. Yan o. Start. Umandar. 3, 4, 5, 6 seconds bago siya lumabas. So ang standby reading niya nasa 35, 33. Revolution natin. Wala na siyang check engine, no? Rev natin, rev. Revolution natin. Ayun, no? Isa pa. Yun, ito yung sinabi ko na may puwersa dapat. Ano talaga yung sasakyan? Uga talaga pagka pag Montero. Pagka nirevolusyon mo, hindi siya malata. Kaya sabi ko kung may low power kanina pa nung pag-umpisang hinawakan. Kasi pag nirevolusyon mo siya ngayon, 1.5 pa lang yan, pero para ng 1.5 pa lang, pero rinig mo yung sasakyan, parang galit na, di ba? Hindi mo na mapupuwersa ng kanina kasi naririnig ko 4,000 lang yung galit niya eh. Hindi mo na kaya 4,000, sobrang gigil na yan 3,000 lang. Yun ang sabi ko kayo sa'yo kanina nung pagpaandar ko pagdating. Sir, parang low power sir. Sabi kong ganun, di ba? Inapakan ko pala yung accelerator. So yun, sa EGR kasi nag-focus tayo dito. Sa bagay, sinabi mo naman may problema EGR. Ayun, gumagana siya. 20 ang pinaka-reading niya mga sir. Namamatay siya pagka ayun, tama. Yan, namamatay siya pagka in-start ni-revolution. Ayun. Ngayon, buksan natin ang aircon. Yan ayun, 1.5 pa lang, galit na. Kanina kasi nagpo-flooring na ako eh. Ayun pag idiniin ko eh. Ayun diling latang-lata siya kanina. Yun, bumalik. On natin to. On aircon, dos. Tsaka may idle up na siya mga sir, hindi na siya tumambay sa 650. Pag naka-aircon siya, siya niya magpatay ang EGR. May kaugnayan sila. Pag in-off natin ang aircon, off aircon, mababa ang idle, saka namang buhay ang EGR. Yan revolusyon natin, patay siya. Buksan natin aircon, walang revolusyon, magdadagdag ng idle, mag-idle up, wala tayong revolusyon, aircon lang. Tingnan natin on ang aircon, buhay pa ang EGR. On ang aircon, patay ang EGR. Ayan patay ang EGR, tumaas ang idle. Naka-aircon. Yun ang power, hindi nawala. Ayun kahit naka-aircon talaga. Wala pa flooring yan. Alright. Tapos na to. So, revolution ko lang na revolution kasi mayat maya pagka pinatay, babalik na naman yung EGR. So, baka maglinis na rin talaga. May nakita tayong sira sa EGR. So, baka linisin dalawa sila. Mechanical o electrical. Nakita natin electrical. So, kailangan i-confirm natin. Pero may reading na tayo maayos dito. Okay? Ayun. Natin ulit yung sasakyan. On. Scan ulit natin. Kung EGR ulit ang lalabas na fault code. Back. Tingnan natin. Napunta dyan. Tingnan natin kung may fault code agad. Kasi pag EGR, baka linisin naman na siya. Walang fault code. Naka 0. Okay. Kasi EGR daw ng EGR, sabi ni sir. Yun daw lagi lumalabas.
No fault code. So andar pa natin, mga siguro bigyan natin ng crash period to si sir ng mga 11 PM. Paandarin ulit natin. Okay, start. Pagka pinatay kasi to, tapos in-start, nagchi-check engine na siya eh. Lumalabas na EGR eh. Meron na kanina eh. Pag patayin mo lang, tapos i-start mo, may EGR na kaagad, may reading na eh. Start ulit. Pa rin dito. Hindi, kanina. Nung hindi pa nagawa yun doon. Start natin. Wala naman. Rev. Yun. Bumba-bumbahin natin. Bigyan natin ng aircon. Yan. Dos lang daw sila lagi. Ayun. Ramdam ko na. Hindi na siya nabibitin. Okay. So mamaya na to. Bumba-bumba muna. Tapos patay sindi. Tingnan natin kung babalik yung AGR. Yan mga sir. 11:56. 10:56. Malapit na 11. Pinapaandar-andar natin. Binuksan ng ilaw, naka-high. Yan o. Hindi bumagsak yung RPM. Red. May epekto pa lang AGR sa aircon. Bumabagsak siya. Nag 650. Off natin ang ilaw. Red. 4 natin to. Oh, lakas ng aircon. Oh. Oh. Lakas. Tsaka yung lamig, ramdam mo kanina kahit malakas na to, parang ang init ng buga eh. Sa itaas na siya pumipitik yung aircon, compressor. Hindi na siya sa baba. Ayan o. Bitaw. O, sa taas na siya pumipitik. Kanina kasi dito lagi sa baba. Bago mag-1. Kahit apakan mo ng mataas, mababa, ganun pa rin. Ayan na. Monitor tayo dito. Tingnan natin. Read DTC. Ito sa onboard siguro to. Onboard. No fault code. Oh, kasarap. Ganda nito i-test drive. Okay. Patayin ko aircon. Off aircon. Off. Sasakyan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seconds on. Iscan natin ulit. Lumalabas lagi ito dito EGR eh, kada scan. Ayun, wala na oh. Wala nang fault code. Wala na. Dito tayo sa engine. Mismong sa engine tayo. Mismo sa model Mitsubishi. Yan. Tingnan natin. Yes. Engine lang. Baka lagi naman dito. Andito naman yung EGR. EGR. Nako, wala. Oh, wala. Wala no. Yun. Pwede na natin i-test drive mga sir. Test drive natin to. Na, sir, start natin. Bumalik na, lakas. Andun yung puwersa. Ramdam ko na talaga siya. Okay, tapos na to. Kahit sila sir na mag-test drive o ano. Kasi kanina, patay sindi, lumalabas na rin talaga yung AGR. Na-confirm naman natin yung sira ng AGR. So okay na to mga sir. Yan, test drive, naka-aircon. Nung unang ano, nung unang sakay mo, medyo bumaba, pero bumaba, ano to, bumagal. Malata. Parang hindi ganun kalakas yung yun, sabi na eh. Malata siya. Oo. Kung lagi mo tong dala, mararamdaman mo yun. Pero nung parang sunod-sunod na namatayan, wala na. Hindi naman masyadong bumababa. Pagkababa, yun na yun. Patay na. Ramdam namin kanina. Tsaka ano talaga, hindi siya gumalaw. Naging ano lang, stable siya doon sa 650. Kahit naka-aircon kami. Kaya sabi ko, saan kaya itong sira na to? So, ayan na. Balik nga na, balik yung John. So, test drive muna namin. So, daang hari. Ang race ka namin ito pagbalik. So, ako hindi naman ako bihira ako magpapa-test drive kung nandun pa rin yung sira. Kasi lalabas pa rin yun. So, may nakita naman tayong nasa EGR.
Kaya nagpa-test drive ako. Tapos pagbalik, re-scan ulit. Tingnan natin, naka-aircon kami. Tingnan namin kung mamamatayan kami or maglo-low power siya. Kasi low power talaga na pagdating ko. Pag inapakan mo, sumasabay lang siya. Wala siyang, ano to malakas to pagka Montero. Mahiyaw to pagka inapakan mo ng todo. Ayun. So far so good. Dito pa lang naman, para city driving pa lang to. Parang paliko-liko pa lang kami. Okay. Yun, Daang Hari. Papuntang Alabang. Nakabalik na kami. Walang check engine, hindi lumabas. Naka-aircon kami. Pwede pa namin itodo yan. Bumalik na yung power niya. So AGR lang talaga. Okay. Kauwi lang namin, kararating. Galing test drive. Naka-aircon. Hindi kami namatayan. Naka-park. Arrive. Okay, isa pa. Okay, off aircon. Off ang ilaw. Off ang susi. Yan, idle. Off ang ilaw. Off ang susi. Wala. Yan. After 15 seconds saka natin i-on ulit. Okay, 15 seconds. On ulit natin. Ayan. Complete. Start natin. Kung ang check engine may iwan. Alright. Ayos na. Ayan. Okay. Aircon ulit. Okay. Tapos na to mga sir. Yung check engine wala na. Tsaka umangat na yung aircon. Okay. Uwi na. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.